Mga kapatid, kung natatandaan po natin sa ating mga nakaraan na pag-aaral dito po sa Book of Revelation, natutunan ho natin kung saan po nagmumula ang kapayapaan at biyaya at yan po ay nagmumula sa tatlong persona ng banal na Trinidad, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Nabasa ho natin that ang Ama po ay may katangian at kalikasan ng pagiging walang hanggan. Alam din ho natin mga kapatid that ang anak, siya po ay itinuturing hari sa lahat ng mga hari dito po sa lupa. At pangatlo, tinawag po ang banal na espiritu bilang pitong espiritu na nasa harapan ng trono. Ngayon, just to give us a rewind sa ating mga napag-aralan po concerning yung nilalarawan ng mga numero na ito o yung mga nilalarawan po ng mga symbols na ito. Kapag sinabi po sa Book of Revelation, yung bilang na 7 o 7, ito po ay katumbas ng perfection. Ito po ay katumbas ng kabuuan or completion. Bakit ho? Because in the narrative of the book of Genesis, sabi po ng Biblia, God created the heavens or rather the earth in 6 days and rested on the 7th. And therefore, the number 7 all throughout the Bible ay nagbibigay po ng symbolism of perfection, completion, and wholeness. So ngayon, base po sa ating natutunan last Friday, we have come to learn that bakit po kailangan ng simbahan ng unang dantaon nung panahon po nila Juan, yung gaytong klaseng pagbate mula sa banal na Espiritu, mula sa Diyos Ama, at mula sa Diyos Anak, is because during this period of time, inuusig po ang iglesia, both internally and externally. Internally, inuusig po sila with doctrine. Nang ibig sabihin, may mga nakapasok po sa mga ilang simbahan, ang mga ilang maling aral to which hinihikayat po ang simbahan ng 7 iglesia ng Asia Minor na makipag-compromise sa mga maling aral. To which, sa susunod po sa ating pag-aaral po in the next few Fridays to come, Lord willing, makikita po natin ang nilalaman ng bawat simbahan. Pagdating naman po sa panlabas na pagtukso ng kalaban, we say, and we can also read, that the 7 churches were also being persecuted in the sense of martyrdom. Pinapatay po sila. Bakit po? Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At dahil dito, posible that makipag-compromise ang iglesia. Ang iba natatakot po magpahayag, ang iba natatakot po to stand firm. So ngayon nagbibigay po ang ating Panginoon ng encouragement sa pamagitan po ni Juan, ang biyaya, which is needed to persevere, at ang kapayapaan, reconciliation with God, and peace of mind, knowing that God's in control, ay nagmumula sa Diyos na soberano, God who is sovereign. Ngayon po, pagdating po natin dito sa talatang 6, look at the comforting words in verse 6. Tignan niyo po yung ginawa ni Kristo. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kalulhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So bukod pa ho na si Kristo ay, we could say, ginawa niya ho tayong mga kaharian at pari in His kingdom. Ang sabi po ng Biblia, the reason why He is able to do this, bukod pa ho sa kanyang pagkamatay sa krus, pero sabi din ho dito sa talatang 5, si Jesucristo, not only siya ang una na buhay mula sa mga patay, pero sabi ho dito, siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. He is the King of all the kings on the earth. So sino po ba yung mga hari during this time? Sila Caesar, mga emperador, lahat ng mga matataas po na kapangyarihan at tungkulin pagdating po dito sa government power na siyang umuusig sa church. Pero knowing that John says that may hari ng mga hari kesa sa kanila, which is Christ, ito ay nagbibigay po ng comfort that kahit sila'y mamatay, kahit sila'y usigin, hawak ng Diyos ang kanilang universe and as well their lives. So ngayon, ano nga ba ang gagawin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik? Bukod po sa encouragement that Jesus holds the universe together,
when we come here to verse 7 and 8, makikita po natin another comforting message. Verse 7, magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap, makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Now, I want to focus dito po sa whiteboard in the English text because bagamat malinaw yung sa ating Tagalog translation at ibinigay na po yung buod na kahulugan in verse 7 and 8, in the English, makikita ho natin the reason kung bakit versikulo 7 at 8 ay kailangan ibukod sa ating nakaraan na pag-aaral dahil just in verse 7 alone, napakarami mga Old Testament texts na pinagsama ni John in one verse. Ulitin ko ho, ang bawat clause na makikita po natin dito ay napakarami po mga Old Testament texts at may mga halong New Testament texts na pinagsama po ni John under inspiration para maibigay po ang mensaheng ito bilang kalakasan and warning, kalakasan sa iglesia, pero warning sa mga umuusig sa church. Unang-una, notice how it says, behold, he is coming with the clouds. Itong salitang with the clouds ay puno ng mga ilang teksto sa Biblia. Okay? Puno po ito ng mga ilang teksto sa Biblia. Halimbawa, when the Bible says, he is coming with the clouds, yung he na binabanggit po dito ay si Jesus. It is a very clear teaching sa bagong tipan na ang ating Panginoon ang siyang babalik. He came here the first time bilang alipin at tagapagligtas. But at His second coming, He's coming back bilang hari ng mga hari and as well the judge of all the earth. Pero notice what it says, He is coming with the clouds. Okay? Saan po hinugot po yan? Basahin po natin dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7. The book of Daniel, chapter 7. At dito po tayo sa talatang 13. Daniel chapter 7, beginning at verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa Daniel 7, verse 13. Pagkatapos, nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Dumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. At naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbaksak ng kaharian po niya. Now, bago ko po maibigay yung connection po na ito sa Book of Revelation, ang nangyayari po dito in Daniel chapter 7 is apocalyptic. Nang ibig sabihin, nagkaroon po si Daniel ng isang pangitain patungkol po kung paano maghahari si Yahweh. Maghahari po siya sa pamagitan ng kanyang pinili o itinalagang Mesiyas. Na para po kay Daniel, nung makita po niya itong Mesiyas na ito, sabi ng Biblia, para po siyang tao, like a son of man. Ngayon, kapag pinag-aaralan po natin ang Gospels, ano po ang madalas na ginagamit po ng ating Panginoon na titulo? Son of Man. Madalas po niya ginagamit po yan. When I return, will you be able to stand at the Son of Man's coming? Will I find faith on the earth at the return of the Son of Man? So tuwing ginagamit po ni Jesus ang titulo na Son of Man, it does not mean anak lamang po siya ng tao, pero hindi siya Diyos. Yan ang madalas po na ginagamit bilang tutol ng mga kultong reliyon laban sa Christianity at laban po kay Kristo, that hindi po siya Diyos, anak lamang po siya ng tao. Kasi ang tawag ho sa kanya is anak ng tao. He is not God, He's only just a man. But the reason why Son of Man ang madalas na ginagamit po na titulo ng ating Panginoon is because nais po niya
ibigay po yung kahulugan ng nakita po ni Daniel na pangitain in Daniel 7, that yung maghahari dito sa mundo at ang maglalagay ng kaharian ng Diyos ay yung Mesiyas na kung tawagin yung anak ng tao. Na ibig sabihin si Jesus yung hari na tinutukoy po sa Daniel 7. Pero notice what it says in English in verse 13. In my night vision, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. So, notice those wordings. Behold, he is coming with the clouds. Pero sa Daniel 7, ano nakalagay? Itong Mesiyas na parang tao na maghahari in the kingdom, sabi ng Biblia, he is coming with the clouds. With the clouds. Now, it is interesting, bakit hindi na lang coming on the clouds? Or coming in the clouds? Bakit coming with the clouds? Well, in the Old Testament, ang Diyos at ang kanyang presensya ay laging may kaugnayan sa mga ulap. Ulitin ko ho, ang Diyos at ang kanyang presensya ay laging may kaugnayan o koneksyon sa mga ulap. Now, bago ko po maipaliwanag po yan, nais ko rin po maibigay yung cultural background study nito. Now, what does that mean? It means kung ikaw po ay nabubuhay sa panahon po ng lumang tipan, meron ka mga kapitbahay at meron po sila mga kultura at paniniwala na dapat ho natin alamin. Na kung tawagin po, the ancient Near Eastern culture. At ano ho ang ibig sabihin po nun? It means may mga, we could say, kapitbahay or neighbors ang ating mga kapatid sa pananampalataya in the Old Testament na naghahatid po ng mga ilang istorya, kwento, theology, doktrina na tinututulan naman ni Yahweh. Halimbawa, kung natatandaan po natin in Genesis 1:2, nakalagay po doon, at ang Espiritu po ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. Ngayon, why does Moses say that under inspiration? Bukod pa ho that ang Diyos talaga ang may likha ng lahat ng bagay and He is ready to prepare life, but in the ancient Near East, ang paniniwala pala ng kanilang mga, we could say, neighbors of that time is that may kapangyarihan po yung tubig dahil ang nilalarawan po ng tubig is monstrous chaos. And in their story, no one can overcome that monstrous chaotic sea. Pero pinapakita po ni Moises in Genesis that the same God na lumikha ng langit at ang lupa, siya rin ang may hawak at may kapangyarihan kahit na po sa dagat. Kaya nga pagdating natin sa bagong tipan, anong ginawa ho ng ating Panginoon nung takot na takot ang mga alagad doon sila po ay nasa ship? He was walking on what? The water. At siya rin ang nagpigil sa tubig by telling the water, be quiet. Yan po ay nagpapahiwatig that the ancient Near Eastern culture na nagtuturo that no one can tame the water monsters, nagagawa po ni Yahweh. Pero pagdating po dito, what did the ancient Near East believe about clouds? Well, kagaya po ng mga Kananeo at ng mga ibang paganong mga bansa, naniniwala po sila sa isang Diyos na kung tawaging Baal. Ngayon, itong Baal sa kanilang paniniwala, siya lang ang pwede manirahan sa ulap. Siya lang ang may kapangyarihan mag-control sa ulap. Pero dahil po malino na itinuturo sa ilang teksto sa Biblia, which we're gonna see mamaya, kitang-kita ho natin that the reason why si Yahweh laging binabanggit with connection with the clouds is because hindi si Baal o yung mga Diyos-Diyosa ng mga pagano ang may hawak nito, kundi ako. Ito po ay isang magandang halimbawa. Dito po tayo sa aklat ng Salmo 18. Turn your Bibles in the book of Psalm chapter 18. At dito po tayo sa talatang G, Psalm 18. Okay? Psalm chapter 18 beginning at verse 10. Salmo 18 beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito in verse 10,
kayo'y sumakay sa isang kerubim at mabilis na lumipad na dala ng hangin. Ginawa niyong talukbong ang kadiliman at nagtago kayo sa maitim na ulap. Kumidlat mula sa iyong kinaroroonan at mula rooy bumaksak ang mga yelo at nagliliyab na baga. In English, verse 11, He made darkness His covering, His canopy around Him, the dark rain clouds of the sky. Out of the brightness of His presence, clouds advanced with hailstones and bolts of lightning. The Lord thundered from heaven. So we see one passage kung saan the clouds are directed by Yahweh. Ngayon, dito po tayo sa Salmo 68. Salmo chapter 68, talatang 4. Psalm chapter 68, talatang 4. Tignan niyo po ang nakalagay. Psalm 68, beginning at verse 4. Sabi po na Biblia, awitan ninyo ang Diyos. Awitan ninyo siya ng mga papuri. Purihin niyo siya na siyang may hawak sa mga ulap. Ang kanyang pangalan ay Panginoon. Maggalak kayo sa kanyang harapan. In English, sing to God, sing in praise of His name. Extol Him who rides on the clouds. So hindi si Baal ang may control ho nito, kundi si Yahweh. His name is the Lord. Pagdating sa chapter 97 ng Salmo, Psalm 97, dito po tayo sa talatang 2. Actually, verse 1 para mas buo. Psalm 97, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang Panginoon ay nagahari, kaya magalak ang mundo, pati na ang mga isla. Napapalibutan siya ng makakapal na ulap at nagahari ng may katwiran at katarungan. The Lord reigns. Let the earth be glad. Let the distant shores rejoice. Clouds and thick darkness surround Him. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Di ba inaawit po natin yan noon? This is what the Bible teaches. God is the one who controls the clouds. Pero hindi lang po natatapos diyan. If you turn with me in the book of Nahum, chapter 1. Dito po tayo sa Nahum. After the book of Micah, Nahum chapter 1. At dito po tayo sa talatang 3. Nahum chapter 1, verse 3. Tignan nyo ha. Ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. The Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of His feet. So ngayon, kung pagdidikitin po natin ang lahat ng mga teksto na ating binasa, ano po ang ibig sabihin ng koneksyon ng ulap kay Yahweh? It simply demonstrates the sovereignty and cosmic power of God. Yun ang ibig sabihin po noon. Hindi lang po niya kontrolado ang dagat, hindi rin po niya kontrolado lamang ang mga damo o anything on the earth, pati na rin mga kapatid, the things in the heavens. Kontrolado din po ng Diyos. So here, when John says, or rather, when God says, He is coming with the clouds, ito po ay nagbibigay po sa atin ng magandang mensahe that itong Diyos from eternity, He is going to return to His creatures with power and judgment. Yan ang ibig sabihin po nun. Ngayon, pagdating po dito, as we continue verse 7, and every eye will see Him, and those who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn over Him. Yes, Amen.
Kung ang mga salitang with the clouds ay nagmula po sa Daniel 7:13, nagmula po sa mga ilang teksto sa aklat ng Salmo at Nahum, ano naman po yung ginamit ni Juan na mga teksto mula sa Lumang Tipan pagdating dito? Every eye will see him and those who pierced him. Basahin po natin ang aklat ng Zechariah chapter 12. Dito po tayo in the book of Zechariah chapter 12. At dito po tayo sa talatang Gs. Zechariah chapter 12, beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Bibigyan ko ang mga angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ng espiritong maawain at mapanalangin, pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat at iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. In English, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced. Yan yung nakalagay ho dito. And then, they will mourn for him as one mourns for an oldie child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. So, kung sa aklat ng Daniel may konteksto at kahulugan kung bakit ginamit po nito ni Juan, ano naman po ang kahulugan ng Zechariah 12:10 kung saan ginamit naman po ni Juan ang tekstong yon at inapply kay Kristo? Well, unang-una, kapag pinag-aralan po ang aklat ng Zechariah, ang pinakatema po ng Zechariah is manunumbalik ang presensya po ng Diyos sa Jerusalem sa pamagitan ng kanyang itinayong templo. Which of course, in biblical theology, ang ibig sabihin po nun, the Lord is going to place His presence in the church sa pamagitan ng kanyang eschatological temple na walang iba kundi si Jesucristo. Pagdating po sa chapter 12 ng Zechariah, ang nilalaman po ng kapitulo na ito is divided into two parts. Unang-una, ang proteksyon po ng Diyos sa mga Israelita sa Jerusalem. At pangalawa, ibibigay po niya sa pamagitan po ng kanyang biyaya at awa ang pribileyo na ang mga ito ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero sa anong paraan? Sa pamagitan po ng pagbibigay po niya ng kanyang banal na espiritu. But here's the question. Paano po magagawa ng Diyos na ibigay ang mga ito sa mga taong masama, kagaya po natin? Well, sabi ho dito, the one who pierced him. Which means, yung ibig sabihin po na sinibat po dito in Zechariah 12 and Revelation, ay tumutukoy po kay Jesus. Kapag nakita po nila na itong Mesiyas na pinatay para sa kanilang mga kasalanan was in fact crucified, ang gagawin po ng banal na Espiritu is to bring these people to repentance. Pero hindi lang po Zechariah 12 ang naging fulfillment of Revelation 1. Kung babasahin po natin dito sa aklat ng John chapter 19, tignan nyo ha, John chapter 19, and let's begin here in verse 34. John 19, verse 34. Basahin po natin the next few verses. Tignan nyo po ang nakalagay. John 19:34. Sabi po dito, sa halip, sinaksak ng sibat ng isa sa kanilang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Nakita ko mismo ang mga pangyayari at isinalaysay ko ito sa inyo. Totoong nangyari ito, kaya alam kong totoo ang mga sinasabi ko. Isinalaysay ko ito upang sumampalataya rin kayo. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali ni isa man sa kanyang mga buto. That's from Psalm. Sinasabi rin sa isa pang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang taong sinaksak nila. So ngayon, itong Zechariah 12:10,
na ginamit po ni Juan sa Revelation, na ginamit din po ni Juan in the Gospel of John, ay tumutukoy po kay Kristo nung siya po ay naipako. That's in the Gospel of John. Pero bakit ginamit ni Juan in Revelation ang Zechariah 12:10 patungkol po kay Kristo nung siya po ay ipinako sa krus? Is because sa kanyang pagbabalik with power and judgment, hahatulan po niya yung mga taong nag-reject sa kanya. So ang ibig sabihin po na salitang pierced him ay tumutukoy po sa mga taong nabahagian po natin throughout the church age na hindi nakinig na sa pagbabalik po ni Jesus, there will be no more second chance. Hahatulan po sila. So ang ibig sabihin po na salitang pierce ay katumbas ng salitang rejection. They rejected Christ. So at His second coming, hahatulan po sila ng ating Panginoon. Ngayon, sabi din po dito, and all tribes of the earth will mourn over Him. Well, kapag sinabi po yung salitang tribes, lalo na po sa Lumang Tipan, ang madalas na ginagamit po at tinutukoy na salitang tribo ay ang mga Israelita. Pero notice how it doesn't say all the tribes of Israel. Ang nakalagay all the tribes of the earth. Now, when the words tribes of the earth ay ginagamit po in Revelation, ito po ay tumutukoy sa lahat ng tao, Hentil at Hudyo. Bukod pa ho dito, dahil ang tekstong ito ay galing po sa Zechariah, ang sabi po sa Zechariah 12, all the tribes of David and Judah ay magsisisi. Pero hindi ginamit ni Juan yung salitang David at Judah. Iniba po niya, all the tribes of the earth. Hindi niya sinabi all the tribes of Judah and David. Bakit po? Is because under inspiration, nais po gamitin po ni Juan what's going to happen at the second coming of Christ. Hindi lang po yung mga Israelita na nagpako sa kanya, pati na rin po yung mga Hentil na ayaw po sa ating Panginoon. Hahatulan ng ating Diyos. Ngayon, when it says all tribes of the earth will mourn over Him, itong mourning na tumutukoy po dito ay pinagdedebatehan po ng mga iskolar. Nang ibig sabihin, ang ibig sabihin po ba ng kalungkutan o sila'y nagsisisi po dito or mourning, ito po ba ay tumutukoy na sila po ay manunumbalik sa Diyos? Or sila po ay nalulungkot dahil alam nila hahatulan sila and it's too late? Well, given of what we see in the passage, if in fact, ito po ay tumutukoy sa judgment, yung mourning na tinutukoy po dito is katumbas ng salitang there will be weeping and gnashing. Malulungkot sila because it's too late. Hahatulan po sila ng Diyos. Ngayon, may sinasabi din ang ating Panginoon sa Mateo 24 that is very much intact with this passage. Dito po tayo sa Mateo 24, talatang 30. Matthew chapter 24, verse 30. Tignan niyo po ang nakalagay sa Mateo 24, talatang 30. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalulhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Now, in verse 30, notice how it also has the words, they will mourn over Him. Judgment po ang tinutukoy dito. When Christ comes back, the whole world that lies in wickedness is going to be in sorrow. Bakit po? Because hahatulan sila ni Kristo. As I mentioned kanina, there is no more second chance. Kaya nga, madalas po binabagit ng ating Panginoon, share the gospel.
ipaalam mo sa lahat ng tao because on that day, sa kanyang pagbabalik, habang nagre-rejoice po yung mga tao, kagaya po ng mga tao sa panahon ni Noah, tuwa-tuwa sila until the flood came. Ganoon din at the coming of Christ. Magkakaroon ng matinding kalungkutan. So kitang-kita ho natin dito, just in verse 7, there's Daniel, there's Nahum, there's Psalms, there's Zechariah, there's Matthew, just in one verse. Pero, here's another question. Bakit may yes, amen pa na nakalagay? Ngayon, kung titignan nyo po yung istruktura at ang anyo ng verse 7 and 8, makikita nyo po yung structure po niya parang ganito eh. Bakit po ganon? Because most Bible translators agree that maari, the reason why ganyan po yung structure ng verse 7 and 8, maari ito po ay isang hymno na inaawit noon. Okay? It is possible na ito po ay isang hymno na inaawit noon. So, syempre, if that be the case, ina-affirm po ng church that at the second coming of Christ, hahatulan po ni Kristo ang lahat ng kasamaan. At sila po ay malulungkot na makita po nila ang tao at Mesiyas na kanilang nireject. And therefore, the church says, yes, amen, judge the earth, O God. Now, here's a question po sa inyo mga kapatid. Tuwing may nakikita po tayo kasamaan and injustice in our earth, do we long for justice to occur? Do we long that yung mga babies that die who are aborted, or perhaps yung mga tao na nagugutom sa mundo, or those who are being treated with injustice, that God would one day punish evildoers? Not only save people, but as well punish evil. Well, here, by affirming yes and amen, Panginoon, dumating ka na. Lord, come and judge the wicked. Lord, come and remove evil from the earth. So that is what verse 7 is about, the coming judgment that comes with Christ. Now, when we get to verse 8, in your English Bibles, depende na lang po kung anong version meron po tayo for those who have NIV, King James, NASB, ESV. Perhaps, depende po sa version ng yung English translation. Ang verse 8 ay pula. It's red. Ngayon, syempre, if it's red, that means, sino nagsasalita po dito? It's Christ. However, sa tekstong Griego, walang pula. So, ang pinagdedebatehan po ng mga ibang Kristiyano is, sino yung tinutukoy sa talatang 8? Ito po ba ay Diyos Ama o Diyos Anak? Marami ho na naniniwala na ang talatang 8 ay tumutukoy po sa Diyos Ama. Bakit po? Well, verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who was, and the one who is, and the one who is coming. Now, bakit po Diyos Ama ang iniisip po ng ilan? Well, kung itataas po natin ang basa in verse 4, tignan niyo po nakalagay. Sabi po sa talatang 4 ng Revelation 1, kung tungkol sa Diyos, referring to the Father, siya'y hindi nagbabago ngayon, noon, at sa hinaharap. And who was, and who is to come, and who is. So dahil po dito, ang iniisip po ng ilan is that ang verse 8 ay tumutukoy po sa Diyos Ama. Siya ay Alpha and Omega. Siya rin ang who was, who is, and is to come. Okay? However, if in fact na ito po ay tumutukoy sa Diyos Ama, then that would mean ang talatang 4, 5 hanggang sa talatang 8 ay bumubuo ng isang literary style na kung tawaging inclusio, na ito ang gagawin ng Diyos Ama. That He is going to save His people and judge the earth. Dahil in verse 4, ang Diyos Ama ay tinatawag who was, who is, and is to come. And then tinapos na naman po sa verse 8, the Lord God Almighty is the one who was, and is to come. So yan po ang rason ng ilan kung bakit po si Yahweh na Ama
ay tinutukoy po dito in verse 8. Subalit, there's also a case na ang verse 8 ay tumutukoy kay Jesus. And how do we know this? Well, if you notice what it says in verse 8, in English, I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. When you go here in verse 17, tignan niyo po ang nakalagay. And let's see if there's any form of similarities. Verse 17, nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namaktay ako pero masdan mo. Buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So ano po ang sinasabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili? I am the first and the last. Ngayon, sa mga nag-aaral po ng Greek, kapag sinabi Alpha at Omega, Alpha in Greek is yung unang letra ng Greek alphabet. Omega ay yung panghuli na letra in the Greek alphabet. So does that mean, ang sinasabi po ng Diyos dito, ako yung unang letra at yung panghuling letra? Is that what he's saying? No. First and last, Alpha and Omega ay katumbas po ng I am the eternal one at hawak ko ang buong history. Yun ang ibig sabihin po nun. From beginning to the end, hawak ng Diyos ang lahat. He controls time. He controls our destiny. He is eternal. From age to age, God is eternal. Buot pa ho dito, when you go to Revelation chapter 22 or 21 verse 6, dito po tayo sa Revelation 21 verse 6, bagamat ito po ay tumutukoy sa Ama, we're going to see something else mamaya, but let's read Revelation 21 verse 6. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin, ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, inulit na naman po ng Biblia that God is in fact Alpha and Omega. Pero pastor, ito'y tumutukoy sa Diyos Ama. Yes. But look what Jesus has to say about himself in chapter 22. Dito po tayo sa chapter 22. Hindi lang ang Ama, pati na rin po si Jesus. Revelation 22 verse 13. Tignan niyo po. Ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin ang una at ang huli o ang simula at ang katapusan ng lahat. And how do we know this is a reference to Christ? Itaas po natin ang basa sa talatang 12. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega. No wonder why sa Biblia, madalas po natin nakikita yung very words, kagaya po ng I will be with you to the end of the age. The reason why nasasabi po ni Jesus that He is able to be with His church to the very end of the age, dahil siya po ang Omega. Pangalawa, madalas po natin ginagamit po yung sinasabi sa aklat ng Hebreo 12, looking unto Jesus who is the author and perfecter of our faith. Bakit po siya author and perfecter? Bukod pa ho na siya po ang nagsimula na mabuting gawain sa atin, pero the reason why He can begin and as well end it, dahil siya ang Alpha at ang Omega. Kaya nga, when you read the book of John, the very first verse nakalagay, nang pasimula, nariyan na yung tinatawag na salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Bakit nasabi po ni Juan na ganun po ang kalikasan ng Logos o salita? Because from age to age, the Word, who is Jesus, is in fact eternal. Siya ang Alpha.
So tuwing na nababanggit po ng Biblia that Christ is Alpha and Omega, lagi ho natin tatandaan, it speaks of His eternality. Yung kanyang kalikasan ng pagiging walang hanggan. Ang kanyang kalikasan that controls all of history, now and forever. Now, why is that an encouragement sa church? Is because bago pa ho likhain ang mundo, the Alpha na si Jesus planned everything for His glory. At kung tayo po ay naniniwala na ang Diyos po ay mabuti, then you will know mga kapatid at kailangan din ho natin tanggapin that everything that happens in our lives, whether in life or death, ay para po sa ating ikabubuti. Bakit po? Dahil ang Diyos ay mabuti. Because He is Alpha and Omega. So planado na ang ating destiny. Planado na po ang ating destinasyon. Everything that is happening in your life was planned by the Alpha and will end because of the Omega. Siya ang huli, o siya ang simula, at siya rin po ang huli. He is the first and the last. Pero bukod pa ho dito, in the Old Testament, bukod pa ho sa Revelation 22, Revelation 21, but there's also other passages in the Bible that kung ikaw ay isang Hudyo o Hentil na aral sa Dumatipan, what does Alpha and Omega mean to you kung babasahin mo ang Dumatipan? Well, most likely, may kaugnayan po ito sa aklat ng Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah, chapter 41. Isaiah 41. Let's begin here in Isaiah chapter 41, beginning at verse 4. Isaiah chapter 41, beginning at verse 4. Tignan niyo ha. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba't ako? Akong Panginoon ay naroon noong sinumulan ang mundo at naroroon din ako hanggang sa katapusan nito. In English, who has made this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the Lord, with the first of them, and with the last, I am He. So in other words, si Juan, kaya pala niya ginamit yung salitang Alpha and Omega in Greek is because he wants to make a connection doon sa Hebrew scriptures ng aklat ng Isaiah. Well, kung ang Alpha ay yung una at yung Omega ay yung panghuling letra sa Greek, pagdating po doon sa binasa po natin kanina mga kapatid, when the Bible says He is the first, well, most likely, yung unang Hebrew letter na first would be Aleph. At yung huling letra ng Hebrew alphabet is Tau. So, ito'y nagpapakita ho sa atin, whether it be Hebrew or Greek, the point is, and the meaning doesn't change. He is the first and the last. Now, bago ho natin, pagpatuloy po yung mga ibang nakalagay ho dito, ano po ang konteksto ng Isaiah 41? Well, ang konteksto po ng Isaiah 41 all the way through to 44 is this: who is the true God? Yan ang hamon ni Yahweh. Dahil pinagmamalaki po ng mga pagano at pinagmamalaki din po ng mga Israelita na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, may kapangyarihan ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero sinabi ni Yahweh, sino ang may kapangyarihan sa mga Diyos-Diyosan na iyong pinaglilingkuran to determine what will happen in the future and as well in the past? Kaya po niya nasabi, wala. I am He, the first and the last. Kaya po nasabi ni Yahweh ho yun. So that being said, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Now, Lord here, Kurios, God Theos, in Hebrew, kung ito'y huhugutin po doon, this would be Yahweh Adonai or Yahweh Elohim. Yahweh Adonai says Adonai and Yahweh. Well, Adonai means Lord in the Old Testament scriptures. Yahweh is the covenantal name of God in the Old Testament scriptures. And if this is a reference to Christ, siya po yung Adonai, siya rin si Yahweh. Siya ay Diyos.
Ngayon, look what it says. The one who is, the one who was, and the one who is coming. Kapag sinabi po, who is, to'y po ay tumutukoy again sa kanyang pagiging Diyos. Almighty God. When the Bible says, who was, ito po ay tumutukoy sa kanyang eternality. So Jesus is God and He is eternal. But notice what it says here, the one who is coming. Kung ang who is and who was ay tumutukoy po sa eternity, anong ibig sabihin po na salitang He is coming? It means this eternal God is entering into time. This eternal God ay papasok na po in the realm of His creatures. To do what? To give judgment. Bakit po? Because He is the Almighty. Now, madalas na binabanggit po ng mga tao na si Jesus po ay mighty God lang. Hindi siya Almighty God. Pero there's a problem with that dahil kung ang talatang 8 ay tumutukoy po kay Jesus at siya po yung binabanggit na Alpha at Omega at siya po ay may same nature ng God the Father who is, was, and is to come, kung ang Diyos Ama is Almighty, ganoon din kay Hesus Kristo. Now, here's a question. Bakit hindi na lang po sinabi the Savior? Bakit hindi na lang po sinabi the Healer? Bakit hindi na lang po sinabi the Great One? Bakit kailangan banggitin very specifically the Almighty? Why the Almighty? Because may kaugnayan po ito sa aklat ng Genesis. Basahin po natin ang Genesis chapter 17. Dito po tayo sa Genesis 17, talatang 1. Genesis 17, beginning at verse 1. Tignan po natin, Genesis 17, verse 1. Nang 99 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ka ng matuwid. In English, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and says, I am God Almighty. So sino ho ang nagpakita kay Abraham? God Almighty. Okay? Ngayon, if we go to Genesis chapter 28, dito po tayo sa kapitulo 28, talatang 3. Tignan nyo ha. Genesis 28 verse 3. Patungkol naman kay Isaac and Jacob. Look what it says. Naway, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. May God Almighty bless you and make you fruitful and increase your numbers until you become a community of peoples. At sa kahulian, 35 of Genesis, Genesis chapter 35, talatang 11, Genesis 35, versikulo 11, tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, Ako ang makapangyarihan Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa. At magiging hari ang iba mong mga lahi. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and increase in number. A nation, a community of nations will come from you, and kings will be among your descendants. So, sa makatuwid, when you look at all these references sa salitang Almighty, there is so much covenantal promises na natutupad po dito. What God is pretty much saying, kung ito nga ay tumutukoy kay Kristo, He is pretty much saying that hindi lang po siya the beginning and the end. He's not only powerful,
Pero yung Diyos na nangako at nagbigay ng kasunduan sa mga ninuno ng mga Israelita na walang iba kundi si Abraham, siya rin, mga kapatid, yung God Almighty ng Book of Genesis. Na ngayon, according to the Scriptures, at His return, ipapakita po niya why He is Almighty. Hindi lang po siya Almighty in giving Abraham, Isaac, and Jacob many nations from them. Hindi lang po siya Almighty in creating from nothing something. He is even Almighty when it comes to judgment. So sa buod, when you look at verse 7 and 8, ito po ay nagbibigay po ng dalawang epekto sa mambabasa. Una, pagdating sa simbahan, this is an encouragement. Dahil ang ating paghihirap dito sa mundo, laban sa kasalanan, laban po sa lahat ng pag-uusig na ating nararanasan bilang mga Kristiyano, will come to an end dahil hahatulan ni Jesus ang lahat ng kasamaan. That is an encouragement to us. So be strong. Pero ang mensahe na hinahatid naman sa mga mambabasa na ayaw maglingkod sa Panginoon, na sila pa ang nagiging katitisuran, o sila rin po ang nagiging, we could say, instrumento ng pag-uusig for the church. Kung hindi sila magsisisi, ang sabi po ng Biblia, they will mourn over Him whom they rejected. At His second coming, ang lahat ng masasamang tao ay papatayin po ni Jesus. He came the first time as Savior. He's coming the second time as Judge and King of all kings and Lord of all lords. Bakit po? Dahil there is a scheduled time kung kailan hahatulan po ang buong mundo. And Christ can arrive at any moment, at any time. Whether this is a reference to the Father or whether this is a reference to Christ makes very little difference. Because ang sabi po ni Jesus, all judgment of the Father has been given to the Son. At kung anong kayang gawin ng Ama, ay nagagawa din ng Anak. So hinahatulan din po ng Diyos Ama ang mundo kung ito nga ay tumutukoy sa Kanya sa pamagitan din ng Kanyang buktong na Anak, na Kanyang itinalagang hari to be King of Kings and Lord of Lords. So as an encouragement, mga kapatid, there can be nothing negative as the closing story of the destiny na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ang destiny na ibinigay sa atin ng Panginoon will not end off on a negative note. Alam niyo po bakit? Dahil He is the Alpha and the Omega. Mawala man ang lahat ng bagay ho sa atin, matatapos po ang istorya at plano ng Diyos for His church sa isang mabuting kalagayan at estado. Why? Because He is, who was, and is coming. Now, before we close, the word coming is also a good reminder ho sa atin bilang mga Kristiyano. It's not only a language of judgment, pero nabanggit ko nga po sa inyo kanina that the word coming here is a reference that God will come into His creatures or be with His creatures. In Revelation 21, di ba nakita po ni Juan, I saw a new heaven and a new earth. At ano po ang sinabi ng Diyos? They are my people, and I will be with them. So sa mga Kristiyano, ang pagbalik po ni Kristo is to be with His people. Pero sa mga walang kaugnayan kay Jesus, it's to destroy them. Kaya kung pinag-aaralan niyo po ang aklat ng mga minor prophets, ano po ang madalas na binabanggit po sa mga minor prophets sa salita? The day of the Lord is near. The day, the day, the day. Yung day of the Lord na binabanggit po doon is the judgment of Christ sa mga wicked. Pero salvation para sa mga may kaugnayan sa Kanya. So, that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral po dito in Revelation 1, verse 7 to 8, we have come to see why the church should be encouraged. Because our God is sovereign. And why it should bring fear sa mga taong binabahagian po natin that Christ is offering salvation. But if man will not repent,
when they see Him at His second coming, they will mourn for Him. Malulungkot po sila sa takot because they did not repent to the King of Kings and the Lord of Lords. So, that being said, nais ko po buksan mga kapatid ang ating Q&A nitong gabi sa mga katanungan na meron po tayo related or unrelated sa mga napag-aralan. Do we have any questions, this evening? Meron po ba tayong mga katanungan? Pastor, yung sa ginamit mong reference pagdating dun sa mga pagsakay dun sa ulap. Yes. In Psalm 68:4, sa NASB kasi naka-render siya na but let the right, reading it wrong. Him who rides through the deserts. Instead nung sa binasa mo na sa clouds. Yeah. According to its semantic range sa Hebrew, kapatid, it can also mean clouds, one who rides the clouds or travels from there. So there's a semantic range doon that it can refer to clouds or clouds. And then if you notice verse 5 says, a father of the fatherless and a judge for the widows is God in His holy habitation. So the word habitations din dito, if I'm not mistaken, is a reference dun sa binanggit na deserts, which can also be rendered as clouds. It can also be a reference to clouds. Okay? Very good question, very good. Anyone else have other questions, related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions po nitong gabi? Okay. All right. Going once. Going twice. Kuya. Pastor, yung napag ko sa yung Puritan. Sorry? Yung Geneva Bible ba? Yes, the same as the ESV? Or The ESV? Yeah. No. Completely different? Geneva Bible would be one of the first Bibles before the King James. If I'm not mistaken, kung ikukumpara po ninyo ang Geneva Bible tsaka ang King James, halos parehas lang po ang kanilang wording, for the exception, if I'm not mistaken, with the exception of the word church, kung hindi ako nagkakamali, because there was a big deal over the word church in those days. Pero Geneva Bible and King James are almost identical. Kaya ang sabi po ng mga textual scholars, they're suggesting that they're so alike in their wording that it may have been that the King James copied off of the Geneva Bible. Yeah. So, no. Yung Geneva Bible, we can say that its theology is the same na mga modern translations. Kaya lang kuya, when it comes to the manuscript tradition, yung foundation po ng Geneva Bible and King James pagdating sa manuscript tradition ay iba sa ating mga modern versions po ngayon. Because in those days, very limited lang po ang mga manuskrito na kanilang ginagamit. Whereas sa ESV, NIV, NLLT, NASB, mga ganun, we have much more manuscript tradition that goes very early. Compared sa kanila, very limited lang ho. Okay? Yes. Did you have another question po doon, kuya? Hindi to, Pastor, yung He is coming with the clouds. Yes. Hindi ba siya parang, kasi sa Revelation siya, di ba? Is it pertaining to like angels? Is he coming with the angels? Or? Is he coming with, maybe in other passages. Kasi remember, ang lingwahe po ng He is coming with the clouds is another way of saying He's not only God of the cosmos, pero usually, anytime that God is related dun sa mga clouds, lalo na sa Book of Daniel, primarily kung saan hinugot ito, ang konteksto dun kuya is that He will judge the world and He will reign. So, this is a reference po talaga sa Kanyang second coming. He's reigning right now, but at His second coming, matutupad lalo yung mga nabanggit sa Daniel 7. And it's interesting kasi kapag pinag-aralan po natin ang Book of Daniel, mga kapatid, ang Book of Daniel teaches you world history. Yung mga naging hari of every point and period of time in Israel's history. And yet,
yung Daniel chapter 2, nung may makita po si Nebuchadnezzar, isang malaking statue na iba-iba po yung mga medals on his body, which represents different empires. Daniel 2 is pretty much telling us, ito yung mga kings of the earth na nagahari po ngayon. Pero may darating na bato mula sa langit na dudurog sa lahat ng mga kaharian na yan. That's why when you get to Daniel 7, pinapakita po sa atin through apocalyptic vision, sino talaga yung bato na yun na tinutukoy? It's the Son of Man, si Kristo. Kaya nga, in the book of Acts, ang tawag po kay Jesus, the chief cornerstone. He's the rock of ages. Right? So, all of this is referring to His kingship. Yeah. Okay. Very good question. Anyone else, Brother Joel? Yung sa sinabi niyo diyan sa I am the Alpha and the Omega. Kasama rin ba ang Espiritu Santo diyan, the Alpha and the Omega? O yung dalawa lang yun? Well, given the fact that ang Espiritu po ng Diyos ay tinawag the seven spirits, which is another way of saying the perfect Holy Spirit, hindi siya matatawag perfect Holy Spirit kung hindi rin siya I am, kung hindi rin siya first and last. And we know, Brother Joel, that He's eternal kasi since Genesis 1, nandun na siya. Yeah. Pero ang tanong ngayon, bakit hindi siya sinama dyan sa Revelation na yan? Good question. Unang-una, verse 7 and 8 refers to the one who is coming back to judge. Yeah. Now, in one sense, ang Espiritu Santo, nung pumunta ho siya dito, He did judge. Pero yung judgment po niya is to convict sinners of their sin. John 16:8. Pero yung role na kinuha po ng bawat persona ng banal na Trinidad, may kanya-kanya po silang mga role. So notice, dagdag din ho, nung binasa po natin Revelation 1, hindi nakalagay ang Espiritu Santo ay nakaupo sa trono. Sabi na sa harapan siya ng trono. Bakit po? Kasi ang kanyang function is to be the eyes of Christ and God and to convict and to transform the lives of many. Yun ang trabaho po niya in redemption. Yeah. Pero, hindi po ito para sa inyo, Brother Joel, but just in general, kung may mga ilan naman ho, nasasabihin po nila, yung ganong klaseng tutol, that ang banal na Espiritu, hindi siya Diyos kasi hindi nabanggit first and last, there's a problem there. Kasi napakarami mga teksto sa Lumang Tipan na nagpapahiwatig po that ang banal na Espiritu, siya rin ang nagbibigay buhay. And that is only God alone who can do that. So, to say that the Father and the Son, sila lang ang Alpha and Omega at ang Espiritu ay hindi, is to disconnect yung nature and being po nila bilang Diyos. So, binabanggit lang yung 7 and 8 is because of the role. Role ng ama sa kanang anak. Yes, opo. Darating. Yes po, yes. Pero yung role ng Espiritu Santo, naganap na doon sa ating henerasyon. Hindi lang ho yun, pero as we read the book of Revelation, kung natatandaan po natin yung pag-aaral natin sa Ezekiel, tuwing nagkakaroon ng pangitain si Ezekiel, ang ginagawa ng Espiritu Santo, He is taking him in the Spirit para maipakita sa kanya yung mga mangyayari. Well, when you get to Revelation 4, bago po dumating ang Revelation 4, chapters 2 and 3, nakalagay, He that has an ear, let him hear what the Spirit is saying. So nagko-convict siya. When you get to chapter 4 of Revelation, nakalagay ho doon at si Juan ay inakyat ng Espiritu patungo po sa langit. Yung language po na inakyat sa Espiritu ay bumabalik po sa Ezekiel. So, may kanya-kanya po sila na role. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions, related or unrelated, sa ating mga napag-aralan? Any questions? Okay. Sister Jan. He is coming with the clouds. Yung po ba tumutukoy sa yung rapture? The rapture? It's more on judgment, but by rapture, kasi I want to explain that yung word na rapture, not in a dispensational way, pero rapture in the sense that kung ito'y tumutukoy ba sa kanyang pagbabalik, then yes. Kasi malinaw nakalagay, He is coming . So yes, in a sense, pero hindi kagaya po na itinuturo ng ilan na rapture that ito ay tumutukoy bago dumating ang matinding kapigatian. Hindi ho. Kundi, sa kanyang pagbabalik, which we would call the rapture, the coming, the parousia, there will be judgment sa mga makasalanan.
Yan ang ibig sabihin niya po dito, the coming of Christ with judgment. Pero usually, Sister Jen, kapag ginagamit po isa itang rapture sa ating modernong church age, what they mean is, babalik si Kristo before the Great Tribulation, aakyat ang church para maiwasan ang tribulation, then after 7 years, babalik na naman siya kasama ang church. If that is what we mean by rapture, no. No. This is the second coming of Christ. Babalik po siya. Pero hindi natin maiiwasan ang matinding kapigatian. In my understanding po of the Bible, Sister Jen, we are already living in the Great Tribulation. Kasi marami na ho pinapatay na Kristiyano. We can also see that marami po pag-uusig na nangyayari. I believe the Great Tribulation began when the temple in Jerusalem was destroyed. Hanggang sa ating kasalukuyan, we are under the Great Tribulation. Yeah. Okay. Anyone else have any other questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Any other questions? Yes, Sister Jen. Yung mga naniniwala po na ang rapture, ay yung tribulation po ay after ng pagdating ni Jesus Christ. Tapos may mga may iwan po na Christian pa rin. Tapos maghihirap yun. Yun ang tehelohiha po nila. Which is kind of weird kasi kung babasahin po natin on John 17, sa panalangin po na ating Panginoon, siya mismo nagsabi, Ama, hindi ko idinadalangin na kunin mo sila mula sa mundo, kundi ingatan mo sila. Pangalawa, in John 16:33, sinabi po na ating Panginoon, in the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome. And then in the book of Revelation, chapters 2 and 3, malinaw na tinuturo po ni Kristo dito, be faithful to me, for 10 days you will have tribulation. Be faithful until death. So hindi sinabi na ating Panginoon, He's going to remove them from the earth, kundi be faithful to death. Nagpapahiwatig po yun that maari, papatayin yung mga Kristiyano. Which there is some form of reference kasi when you get to Revelation 6 and 7, tingnan nyo ho, nakalagay po dito sa Revelation 7. Babasahin ko ho. In Revelation 7, at basahin po natin dito sa talatang 13, verse 13. Revelation 7, verse 13. Tingnan nyo po nakalagay. Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, sino ang mga taong iyo na nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. At sinabi niyo sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos, naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. So here, ang nire-represent po ng mga taong nakita po ni Juan na nakadamit po na puti is all the Christians na pinatay all throughout church history. At sabi po doon, nung anghel na nagbibigay po ng linaw kay Juan, nung tinatanong po niya si Juan, alam mo ba kung sino yung mga ito? Sabi ni Juan, sino sila? And then the angel said, ito yung mga nanggaling from the Great Tribulation. Well, when did the tribulation start? It started when the temple in Jerusalem, 70 AD, winasak. Which has never ever happened in such a manner sa mga Israelita in the way that it did in 70 AD. At bakit po nasabi ni Kristo yung nangyari sa 70 AD was unlike any other period in history? Is because sa panahon po ni Solomon, nung giniba po yung templo in the Kings, Second Kings, ng mga taga-Babylonia, when you get into siguro the period nila King Herod, na-rebuilt po yun eh. In the time of Nehemiah and Ezra, na-built po nila yung temple walls and some parts of the temple. So na-rebuilt pa. But when Jesus says, the tribulation that will occur on that time will be like any other, or will be like not any other, He's referring that the temple will no longer be rebuilt. Magigiba talaga. Kaya nabanggit po niya sa Mateo 24:1 hanggang 3, nakalagay doon, nakikita mo ba yung bawat bato dito? Gigibain yan.
one by one. And in the old times, giniba ang templo pero na-rebuild. When 70 AD came, that never happened. Kaya matindi. Yun ang matinding tribulation. And church history also teaches us, Sister Jen, that during that time in 70 AD, marami po ang mga pinatay na Hudyo. And according to Eusebius and some church history, sabi po nila that there were Christians that dumating po yung mga Romano in 70 AD at inuusik po yung Jerusalem. Naalala po nila yung sinabi ng Panginoon sa kanila, run to the mountains. Don't pick up your gamit on the rooftops. Run to the mountains. Nung naalala po daw nila yon, they say that there was no Christians na napahamak during that period of time. Kasi naalala po nila yung sinabi ng Panginoon. So that's my understanding of the Great Tribulation kasi if we say na hindi pa nagsisimula ang Great Tribulation, then ano po yung nararanasan na ating mga kapatid ngayon na pinupugot ang ulo, sila po ay pinapatay, kinukulong. If we say that's not the Great Tribulation, insulto po yun sa kanila. Insulto ho yun. Biro mo, pinapatay, dinudurog ang kanilang mga ulo, binabaril. If that's not Great Tribulation, then that would be an insult po to the Church of Christ. So it began in 70 AD till our present time. Kung nasa Great Tribulation na po tayo ngayon, ibig sabihin po yung pagdating ni Jesus Christ, talagang lahat ng anak niya ay dadalhin niya na sa langit po. Ibig sabihin po, tas end of the world na. Ganun po ba? So ang mangyayari po is that when we look at Revelation, sa kanyang pagbabalik in Revelation 19, most likely, yung nabanggit po sa unang Thessalonica 4, simultaneously mangyayari at His coming, aakyat po tayo at bibigyan po tayo ng panibagong katawan. Bibigyan po tayo ng panibagong katawan. When we have a glorified body, wawasakin ni Kristo, ang lahat ng kasamaan po dito sa mundo. And then after that, magkakaroon po ng great white throne judgment where believers and unbelievers will be judged. Believers will be saved. Unbelievers at the great white throne, ihahagis po sa lawang apoy. So, magkakaroon po na simultaneous na pangyayari po at His second coming. And how that's going to work out, I mean, sabi nga po ng Biblia, in a twinkling of an eye, we shall be changed. It will be so simultaneous po talaga. Yeah. So, yung mga nagtuturo, Sister Jen, that rapture, kasi tinuro ko po yan dati. Why? Because yan ang uso na teolohiya in the 20th century. Ngayon, kung pag-aaralan po ang history ng dispensationalism, it's very, very late. Hindi yan ang pinanghawakan ng mga church fathers in the 2nd century, kundi lumitaw lang po ito somewhere in the 19th and 20th century. Very late na ho siya. At hindi po ito nagmula in the Middle East. It's a theology na nagsimula in the West. So that's something to also investigate. Bakit nga ba ganun? Why is the dispensational rapture more focused on the West, not the East? Yeah. So yun po yun. Okay? Anyone else have any other questions? Related, unrelated sa ating mga pag-aralan? So whether yung verse 8 pertains to Christ or the Father, it doesn't matter kasi makikita rin natin yung throughout the book of Revelation, the same titles is applied kay Cristo. Exactly, yeah. So whether it's a reference to the Father, 1 verse 4 or 21 verse 6, or it's a reference to God the Son, chapter 22, it doesn't make any difference kasi nga they share the same nature and their will is one. So, Pastor, ibig sabihin, dalawa silang bababa? Dalawa. Well, ang mangunguna po si Kristo. Kasi ayon po sa unang Korinto 15, kailangan po niya ibigay ang kaharian sa Ama eh. So, mauuna po si Kristo. Pero bababa rin yung ano? After matanggal po lahat ng kasamaan. So, a good example is unang Korinto 15. Kung titignan po natin, Tito Joel, that's a very good question. Saan natin mababasa that mas mauuna po si Kristo? 1 Corinthians 15, at dito po tayo sa talatang 24. 1 Corinthians 15 verse 24. Sabi ho dito, at pagkatapos nito darating ang katapusan,
lulupigin niya, referring to Christ, ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama rito ang Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung ang lahat ng naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. So, anong ho ibig sabihin po niyan? Does that mean ang Diyos Ama ay mas mataas na Diyos kaysa kay Jesus dito? No. Ang tungkulin po ni Jesus in redemption is to save and to restore yung nawala ni Adan. Kaya nga ang tawag po kay Jesus yung tagapamagitan. Right? So once that nilupig na po lahat ng kalaban, ibibigay na po niya ang kaharian sa Diyos Ama. And then bababa po ang Diyos Ama. Okay? Anyone else have any other questions? Ma, may tanong ho kayo? Pastor, pagdating ba ni, pagdating ni Jesus as tao? God and man. Bilang Diyos at tao. Bilang Diyos po at tao. Yeah. He will be a glorified man, but He's also God. Yeah. So I think that's another thing, mga kapatid, that is very hard to comprehend, at least para ho sa akin. That ang tungkulin po ni Jesus is so unique. Dahil sa tatlong persona, siya lang po ang may human nature. So, nung siya ay nagkatawang tao, hindi po nabago yon hanggang sa kanyang pag-akyat. Dala-dala po niya yung human nature. Pero yung human nature po na yun, walang dungis o kasalanan. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions, related or unrelated, sa ating mga napag-aralan? Any questions? Okay? Well, kung wala na po tayo mga katanungan at pwede na po tayo magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon.